Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-amazing! Narito na naman tayo sa isang panibagong nakakakilabot at katatakutang kwento na siguradong kikiligin ang inyong mga balahibo. Kaya humanda na kayo, mga ka-amazing! Ang pamagat ng ating kwento ngayong gabi ay Sunog sa Dilim, mga kaluluwang nahagip ng lupa. Tara mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Sa gitna ng syudad ng San Rafael, isang lumang gusali ang matagal ng abandonado. Matapos ang isang malagim na sunog na kumitil sa mahigit 50 buhay, ilang taon ang lumipas, ni-renovate ito para gawing bagong kondominium, ang Aurora Heights. Maraming nag-aakalang bagong simula ito para sa lugar, ngunit sa bawat patak ng pintura, sa bawat binuong pader, isang sumpa ang unti-unting nagigising. Si Lorraine, isang real estate agent, ang unang nakapasok para mag-imbestiga bago ang grand opening. Kasama niya ang kanyang pinsang si Marco na isang photographer, si Ella na interior designer, at si Jake na security consultant. Sa unang pagpasok pa lang nila sa lobby, naramdaman agad ni Lorraine ang mabigat na hangin. Napalingon si Marco sa isang sulok kung saan animoy may aninong dumaan. Narinig mo yon? Tanong ni Ella habang pinapahid ang balikat. Parang may bumulong sa tenga ko, sagot ni Jake habang hawak ang kanyang batuta. Sa ikatlong palapag, habang kumukuha ng larawan, si Marco biglang umilaw at namatay ang mga ilaw sa koridor. Sa isang iglap, may tumayo sa likod niya. Isang babaeng sunog ang balat at umuusok ang buhok. Nang lingunin niya ito, wala namang tao. Nagpasiya silang bumaba sa labi. Ngunit nakita nilang lahat ng daan ay biglang nag-iba. Ang hagdanan ay humahantong sa parehong palapag. Paulit-ulit, hindi na sila makalabas. Kanina, hindi ganito to, di ba? Sigaw ni Lorraine habang nanginginig. Sumilip si Jake sa isang bintana at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang labas, na dapat ay syudad ng San Rafael, ay isang malawak na disyertong may naglalakad na mga sunog na nilalang. Maya-maya, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng counter ng reception. Hindi kayo makakaalis. Anas nito habang natutunaw ang balat niya sa harapan nila. Si Ella, na nagdadasal na, ay hinila pababa ng isang kamay mula sa sahig. Pilit siyang inilulubog sa tiles na parang putik. Sinubukan siyang hilahin ni na Marco at Jake, pero isang sunog na bata ang kumagat sa braso ni Jake, kaya napasigaw siya sa sakit. "Bitiwan mo siya!" Sigaw ni Marco, sabay suntok sa ulo ng bata. Pero ang kanyang kamao ay dumaan lamang dito para bang usok. Tumakbo sila papunta sa fire exit, ngunit ang pinto ay puno ng abo at mga kamay na nagsusulputan. Sa gitna ng takot, naalala ni Lorraine ang kwento ng matanda sa San Rafael na ang mga nasunog sa lumang gusali ay na-trap, hindi lamang ng apoy, kundi pati ng galit at poot sa mundo. "May kailangan tayong gawin," bulong ni Lorraine. "Hindi sila makakaalis. Kaya tayo rin hindi makakaalis." Nakarinig sila ng umiiyak na babae mula sa rooftop. "Tulong!" Mahina, ngunit nagmamakaawa. Kahit nanginginig, nagpasya silang umakyat. Baka raw ito ang susi para makawala sila. Sa bawat hakbang nila sa hagdanan, isang bagong multo ang sumusulpot. Isang guro na nasunog kasama ang kanyang klase. Isang janitor na pilit inaabot ang fire extinguisher bago siya lamunin ng apoy.
isang buntis na babae na sumisigaw habang naglalakad sa dilim. Pagdating nila sa rooftop, nakita nila ang isang altar na gawa sa abo at nasunog na larawan. Sa gitna nito, isang babaeng duguan, sunog ang kalahati ng katawan, ang nakatayo at hawak ang isang itim na kandila. "Sumama na kayo sa amin," bulong niya habang nililingon sila isa-isa. Napatras si Marco pero biglang nagdilim ang paligid. Isa-isang nahulog si Ella at Jake sa itim na sahig na parang walang hangganan. Si Lorraine at Marco na lang ang natira. "Lorraine, anong gagawin natin?" Sigaw ni Marco habang hawak-hawak ang kamay ng pinsan. Sa gitna ng pag-iyak at takot, isang matandang babae na may hawak na puting kandila ang lumitaw sa harapan nila. "Kung gusto niyong mabuhay, patayin niyo ang apoy sa loob nila bago kayo lamunin ng dilim." "Papaano?" sigaw ni Lorraine habang papalapit ang mga sunog na kaluluwa. Pakawalan niyo sila. Tumakbo si Lorraine papalapit sa altar habang si Marco naman ay pilit nilalabanan ang mga kaluluwang sunog na pilit umaabot sa kanilang mga paa. Ramdam ni Lorraine ang init na parang sunog na bumabalot sa paligid nila. Pero pinilit niyang lumapit sa babaeng may hawak na itim na kandila. "Pakawalan mo kami," pabulong na sabi ni Lorraine habang nanginginig ang kamay. Ngunit ngumisi ang babae at sa isang iglap, nagliyab ang kandila sa itim na apoy. Nagdilim ang paligid at nag-umpisang gumapang ang apoy sa bubong ng gusali. "Marco, kailangan natin putulin ang kandila!" sigaw ni Lorraine. Hinugot ni Marco ang isang bakal na tubo mula sa gilid at buong lakas na inihampas sa altar. Tumalsik ang itim na kandila at ang babae ay napasigaw ng ubod lakas, kasabay ng pagbitaw niya sa madilim na apoy. Ang sigaw niya ay nagmistulang alon ng enerhiya na tumulak kina Lorraine at Marco pababa sa sahig. Pagbangon nila, nakita nilang nagsisimula ng gumuho ang gusali. Pumapasok ang apoy mula sa lahat ng sulok habang bumubuka ang sahig at nilalamon ang mga kaluluwang hindi matahimik. "Tulong!" mahinang sabi ni Ella habang nakahandusay sa gilid, hawak ang sugatang braso. Agad siyang nilapitan ni Lorraine at tinulungan tumayo, habang si Marco naman ay kinaladkad si Jake na halos wala ng malay. Pagdating nila sa hagdanan, humarang sa kanila ang isang batang lalaki. Sunog ang kalahating mukha. Dala ang isang itim na lobo. "Kasama namin kayo," bulong ng bata. Pumikit si Lorraine at bumunot ng maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa. Hawak ang rosaryo, lumapit siya sa bata at iniabot ito. "Makakahanap ka ng kapayapaan," sabi niya habang pinipilit ikalma ang kanyang sarili. Sa gulat nila, ngumiti ang bata at dahan-dahang naglaho kasama ang kanyang lobo. Isa-isang naglaho ang ibang kaluluwa sa paligid. Humina ang apoy, bumalik ang liwanag. Nakababa sila mula sa rooftop hanggang sa lobby kung saan, sa wakas, nakalabas sila ng gusali. Ngunit paglingon nila, nakita nilang ang buong Aurora Heights ay tila hindi na naroon. Isang bakanteng lote na lang ang naiiwan, puno ng abo at pira-pirasong bakal. Lumapit ang isang matanda na nakatayo sa kanto. "Akala ko'y wala na kayong makakalabas. Maraming taon na ang lumipas. Marami ang nagsubok, lahat na bigo." Seryoso siyang tinitigan ni Lorraine. "Bakit kami ang nakalabas?" "Kasi hindi kayo nagtangkang labanan sila.
Tinulungan niyo silang makaalis. Maya-maya, isang malamig na hangin ang humampas sa kanila, kasabay ng pag-ihip ng abo sa kalangitan. Sa kalayuan, nakita nila ang isang bagong project board, Aurora Heights Phase 2, malapit ng buksan. Biglang bumukas ang ilaw sa bakanting lote at mula sa lilim ng lupa, may mga kamay na naman ang unti-unting sumulpot. Tumakbo palayo sina Lorraine, Marco, Ella at Jake habang nagsisigawan ang mga tao sa paligid. May ilan kasing napadaan na nakakita sa mga kamay na lumalabas mula sa lupa. Habang kumakaway si Marco sa isang taxi, naramdaman ni Lorraine ang paghaplos ng malamig na kamay sa balikat niya. Paglingon niya, nakita niya si Jake. Nangingitim ang balat sa leeg at ang mga mata nito ay nanlilisik. Jake? Bulong ni Lorraine. Biglang bumagsak si Jake sa kalsada at nagsimulang magwala. Animoy sinasaniban ng hindi maipaliwanag na puwersa. Pinagtulungan siya ni na Marco at Ella hawakan, pero para silang humahawak ng apoy, mainit, mabigat at sobrang lakas. Isang kaluluwa ang kumapit kay Jake. Sigaw ni Ella. Kumunot ang noo ni Marco. Hindi pa tapos. Hindi sila lahat nakawala. Biglang dumilim ang paligid. Nawala ng kuryente ang buong kalsada. Nagbagsakan ang mga ilaw ng poste. Sa malayo, narinig nila ang tila sirenang palapit. Pero mas malakas ang alingaw-ngaw ng mga bulong sa hangin. Mabilis na inakay ni Lorraine si Ella papasok sa isang karinderya sa gilid ng daan. Sinundan sila ni Marco na karga si Jake na ngayon ay parang humihikbi habang nakapikit. Pagpasok nila sa karinderya, sinalubong sila ng isang matandang babae na nakasuot ng pulang duster. Ay, mga anak, hindi kayo ligtas dito, bulong ng matanda. Ano hong ibig niyong sabihin? Hingal ni Marco Chandra tinuro ng matanda ang isang lumang kwadro sa dingding ng karinderya. Isang litrato ng nasunog na Aurora Heights. Pero may nakasulat sa ilalim. Itinatag noong 1945. Sinumpang lupa. Napakunot ang noo ni Lorraine. Matagal na, palang may sumpa ang lupa. Tumango ang matanda. Bawat sino mang magtatangkang bumuo uli roon, magigising ang mga kaluluwang naiwan. Hindi pa sila handang umalis. Nagangat ng tingin si Marco. Anong pwede naming gawin para tuluyan silang mapatahimik? Humugot ng lalim ang buntong hininga ng matanda. Kailangan niyong hanapin ang pinagmulan ng sumpa. Hindi ang gusali ang problema, kundi ang lupa mismo. May nakalibing doon, isang bagay na hindi dapat makita. Bago pa sila makapagtanong ulit, biglang nagbagsakan ang mga kutsara't pinggan sa karinderya. Umuga ang sahig. At mula sa sahig, may lumabas na usok at malamig na hangin. Nagagalit na sila. Bulong ng matanda habang dinudukot ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng counter. Ito ang tanging makakatulong sa inyo. Sabay abot ng kahon kay Lorraine. Pinuksan ni Lorraine ang kahon at nakita niya ang isang lumang susi gawa sa itim na bakal at may ukit ng mga kakaibang simbolo. Yan ang susi sa ilalim ng lupa. Kailangan ninyong buksan ang pintuan bago sila tuluyang makawala sa mundo ng mga buhay. Humigpit ang hawak ni Lorraine sa susi. Tumingin siya kina Marco at Ella. Handa na ba kayo? Tumango sina Marco at Ella kahit halata sa mukha nila ang kaba. Bago sila makalabas ng karinderya, biglang naputol ang ilaw at sa madilim na salamin ng pinto,
Nakita nila ang mga anino ng sunog na kaluluwa na dahan-dahang lumalapit. Nagmadali silang lumabas ng karinderya habang naririnig ang basag-basag na boses ng mga kaluluwa na humihingi ng tulong at humihiyaw sa sakit. Hawak ni Lorraine ang susi habang pinipilit ni Marco na kaladkarin si Jake na nanghihina na naman. Pagdating nila sa tapat ng Aurora Heights, huminto sila. Wala na ang mga pulis. Wala na rin ang mga tao. Tanging ang malamlam na sinag ng buwan at ang mga itim na anino ng sunog na gusali ang nakatambad sa kanila. Kailangan nating pumasok, bulong ni Ella. Nanginginig ang boses. Pinisil ni Lorraine ang kamay ni Ella. Kailangan nating tapusin to. Lumapit sila sa gilid ng gusali kung saan may nadiskubring sirang pader. Sinalubong sila ng amoy ng sinunog na kahoy at nabubulok na laman. Sa bawat hakbang nila, para silang tinutulak ng malamig na hangin pabalik. Pero pinilit nilang sumulong. Pagdating nila sa gitna ng gusali, biglang gumalaw ang sahig. Umangat ang ilang tiles at nagkaroon ng manipis na bitak sa gitna. Nararamdaman nila tayo, pulong ni Marco. Isinuksok ni Lorraine ang susi sa manipis na bitak. Kumislap ang lupa at unti-unting bumukas ang bitak na para bang nilulun sila ng itim na apoy. Mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang isang lumang pinto, yari sa kalawangin at itim na bakal, may nakaukit na mga kakaibang runa at mga mukha ng tao na parang sumisigaw sa pinto mismo. Diyan natin gagamitin ang susi, sabi ng matanda kanina. Lumapit si Lorraine, nanginginig ang kamay, at ipinasok ang susi sa butas ng kandado. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw mula sa ilalim ng lupa. Bago pa niya mabuksan ang pinto, sumulpot mula sa kadiliman ng isang kaluluwa, wasak ang mukha at sunog ang buong katawan. "Huwag mo kaming iwan!" Sigaw nito, sabay hablot sa braso ni Lorraine. Hinila siya ni Marco palayo. Si Ella naman ay nagsimulang magdasal ng malakas. Ang pinto ay unti-unting bumubuka at mula roon isang nakakabulag na liwanag ang bumulaga sa kanila. Mula sa liwanag may isang matandang lalaki na nakaitim na kapaang lumabas. Hawak ang isang baston na may hugis kalansay sa dulo. "Kayo ang tumawag sa akin," sabi nito. Malamig ang boses. Sabay-sabay silang umatras. "Sino ka?" tanong ni Lorraine, nanginginig. "Ako ang tagapangalaga ng mga ligaw na kaluluwa. Ngunit hindi ako makakalaya hanggat hindi ninyo tinatapos ang sumpa." Lalong lumakas ang hangin sa paligid. Isa-isang nagsulputan ang mga multong sinunog. May mga bata, matanda, babae, lalaki. Lahat sila sunog ang balat, duguan at puno ng galit. "Kayo ang huling pag-asa nila," bulong ng matanda. Biglang nagsimulang gumuho ang paligid. Nagsisigawan ang mga kaluluwa. Si Jake, na ngayon ay nakatayo na, ay biglang nagsalita sa kakaibang tinig. "Kung hindi ninyo bubuksan ang pintuan ng buo, kayo ang susunod na makukulong dito." Nagtitigan sina Lorraine, Marco at Ella. At sabay-sabay nilang hinawakan ang susi. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang pumuno sa buong gusali. At sa gitna ng liwanag, isang malupit na katotohanan ang naghintay. Sa pagputok ng liwanag, parang hinigop sila sa isang ibang mundo. Nang magmulat sila ng mata, nasa loob sila ng gusaling iyon. Pero buo pa, hindi pa ito nasusunog. Nakaririnig sila ng mga tunog ng tawa, kwentuhan at musika.
Nasaan tayo? Tanong ni Ella. Hawak pa rin ang kamay ni Marco. Biglang may dumaan sa harap nila. Mga tao, naka-uniforme, nagtatrabaho, naglalakad, nagkakatuwaan. Parang normal lang ang lahat. Nandito tayo. Sa nakaraan, bulong ni Lorraine habang tinitingnan ang paligid. Lumapit sila sa isang conference room kung saan may mga nakaupong lalaki't babae. Seryoso ang mga mukha. Nakita nila ang isang dokumento na hawak ng isang matandang lalaki. Project Aurora, Condominiums for the Elite. Papatayuin nila ang gusali sa lupa ng isang lumang libingan. Sabi ng matandang tagapangalaga na biglang sumulpot sa tabi nila. Nanlaki ang mata ni Lorraine. Hindi nila iginalang ang mga patay. Kaya habang itinatayo ang gusali, isa-isang may nangyaring disgrasya. At sa huli, ang malaking sunog. Nag-iba ang eksena. Ngayon ay gabi na. May nagtatalo sa isang opisina. Nagbayad na tayo sa mga opisyal. Hindi na nila malalaman kung saan tayo nagtayo. Galit na, sabi ng isang lalaki. Lumindol ng bahagya. Ang mga ilaw ay nag-flicker. Maya-maya, biglang sumiklab ang apoy sa kusina ng gusali. Mabilis itong kumalat. Ang mga tao nagsisigawan, nagtutulakan palabas. Ngunit ang mga exits, sinadya nilang ikandado. Diyos ko, nilak nila ang pinto para walang makalabas. Sigaw ni Lorraine. Isang matandang babae ang nakita nilang humihingi ng tulong habang sinusunog ang kanyang katawan. May bata ring umiiyak habang nakadapa sa sahig. Natabunan ng mga nasusunog na kahoy. Habang pinagmamasdan nila ang lahat ng ito, naramdaman nila ang galit, sakit at paghihirap ng mga nasawi. Bumalik sila sa kasalukuyan. Wala na ang maganda at buo na gusali. Nasa harap ulit nila ang pinto ng kaluluwa. Kaya hindi sila matahimik, sabi ng matanda. Kayo ang pipili, ibigay ang mga nagkasala bilang alay o kayo ang isusumpa habang buhay. Biglang lumitaw sa harapan nila ang mga larawan ng mga may-ari ng kumpanya, ng mga developer, ng mga opisyal na tumanggap ng bayad para matakpan ang krimen. Kailangan nating pumili, sabi ni Marco, nanginginig. Paano kung hindi natin kaya? Bulong ni Ella, takot na takot. Naglakad si Jake papunta sa pinto. Wala na tayong oras. Nararamdaman ko na sinisimulan na nila tayong saktan. Biglang nagdilim ang paligid. Mula sa anino, lumitaw ang mga multong nasunog. Ang kanilang mga kamay. Umaabot, hinahabol sila. Napaatras si Lorraine habang papalapit ang mga multo. Hindi natin sila kayang labanan ng basta-basta. Sigaw niya. Hinawakan ni Ella ang pulseras niya. Isang anting-anting na ibinigay ng kanyang lola. Bigla itong kumislap ng kaunting liwanag, kaya't napaatras ng bahagya ang mga multo. Nakita niyo yon? Sabi ni Jake. May laban tayo. Hindi sapat yan, bulong ni Marco habang pilit binubuksan ang pintong sinarhan na ng mga anino. Muling lumitaw ang matandang tagapangalaga sa tabi nila. Pumili kayo. Kung hindi, dito kayo mababaon habang buhay kasama nila. Habang patuloy ang pagsisigawan ng mga multo, biglang bumukas ang sahig sa ilalim nila. Unti-unti silang hinihigop sa dilim. Pumili na tayo, sigaw ni Lorraine. Isuko na natin ang mga responsable. Hinawakan ni Ella ang mga larawan. Tumutulo ang luha niya. Hindi ko alam kung tama to. Hindi sila inosente, sabi ni Jake. Sila ang dahilan ng lahat ng ito.
Nagikot ang malakas na hangin. Lumulutang ang mga larawan sa ere. Isa-isang nagliyab habang sumisigaw ang mga multo ng kasiyahan at galit na halo. Mula sa itaas, bumagsak ang isang malaking pintuan, isang pinto ng kaligtasan. "Bilis!" sigaw ni Marco. Tumakbo silang lahat papunta sa pinto. Ngunit bago sila makalabas, hinila ng isang multo si Lorraine sa paa. "Hindi mo sila pinili, bulong ng multo. Kasama ka na namin." "Hindi! Pakawalan mo ako!" sigaw ni Lorraine habang pilit na kinakaladkad papalayo. Bumalik si Jake, hinablot si Lorraine at sinuntok ang multo gamit ang anting-anting ni Ella na inihagis niya. Napasigaw ang multo at bumitaw. Habang nagsisigawan ang mga multo sa likod nila, nakalabas sila sa pinto at natagpuan nila ang sarili sa labas ng gusali. Hingal na hingal, halos hindi makapaniwala na buhay pa sila. Napatingin sila sa gusali. Ngayon, malinaw nilang nakikita ang mga aninong nakadungaw sa mga bintana. Nakatingin sa kanila, sumusunod sa bawat galaw nila. At kung hindi pa natin mahanap ang hustisya, sabi ng matandang tagapangalaga na nakatayo sa tabi nila, hindi pa rin sila titigil. Kinabukasan, muling nagtipon sina Ella, Jake, Lorraine at Marco sa maliit na karinderya malapit sa plaza. Hindi sila mapakali habang pinag-uusapan ang mga nangyari. "Kailangan natin bumalik," sabi ni Ella. "Hindi sila titigil hanggat hindi natin natutulungan." "Bakit tayo? Hindi naman tayo may kasalanan," reklamo ni Jake habang pinipisil ang balikat niyang namaga mula sa paghila kay Lorraine. "Hindi importante kung sino ang may kasalanan," sagot ni Lorraine. "Ang mahalaga, tayo ang natagpuan nila." Lumapit sa kanila si Mang Celso, ang matandang tagapangalaga. May paraan para makalaya ang mga kaluluwa, pero delikado. Nagsiksikan sila sa mesa. "Ano pong paraan, Mang Celso?" tanong ni Marco. Kumuha si Mang Celso ng isang lumang mapa mula sa kanyang bag. Ipinakita niya ang isang lumang eskematiko ng gusali noong hindi pa ito nire-renovate. Sa ilalim ng building, may isang lumang basement. Nagsisilbing taguan noon ng mga iligal na gamit. Doon sila nasunog. Kung madadala natin doon ang mga labi nila at maipagdarasal, makakamtan nila ang katahimikan. Pero dinig na dinig nila ang panginginig sa boses ni Lorraine. "Paano tayo makakapasok uli? Delikado." "Bukas ng hating gabi," sabi ni Mang Celso. "Ang mga espiritu ay pinakamahina kapag ang buwan ay lubos na natatakpan ng ulap." Dumating ang hating gabi. Bumalik sila sa gusali na bitbit ang mapa, anting-anting, kandila at dasal sa kanilang mga puso. Hindi pa sila nakakalapit ay naramdaman na nila ang matinding lamig sa paligid. Nang mabuksan nila ang pinto, naputol bigla ang kuryente sa buong kalye. Kumislap ang ilaw ng mga poste, nagsalimbayan ang mga aninong tila nagbabantay sa bawat sulok. Pumasok sila. Dala ni Marco ang ilaw, si Ella ang may hawak ng mga anting-anting, habang si Jake at Lorraine ay nagbabantay sa likod. Ang basement, bulong ni Ella, dito sa kaliwa. Habang bumababa sila sa lumang hagdanan, may narinig silang iyak ng bata. "Kuya, tulungan mo ko." Lumingon si Marco, isang batang babae na nakasuot ng nasunog na uniforme ang nakatayo sa dulo ng hagdan. Hindi siya gumagalaw, nakatitig lang siya.
Don't mind her, bulong ni Ella. Illusion lang yan. Pero hindi nakatiis si Lorraine. Nilapitan niya ang bata. Nang lumapit siya, biglang hinablot ng bata ang braso niya at sumigaw ng malakas. Biglang nagdilim ang buong paligid. Nawalan sila ng pakiramdam sa isa't isa. Marco! Jake! Lorraine! Sigaw ni Ella. Isang malakas na hampas ng malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid nila. Tila binubuo ng usok at apoy ang kanilang mga hugis. At sa gitna ng kadiliman, isang boses ang nagsalita. Hindi kayo makakaalis hanggang hindi nyo binabayaran ang aming sinapit. Nagsisigaw si Jake habang hinahanap sina Ella at Marco sa makapal na usok. Naririnig nila ang mga yabag, bulong at iyak sa bawat direksyon. Naghawak-hawak sila ng kamay para hindi magkahiwa-hiwalay. Basement! Kailangan nating makarating sa basement! Sigaw ni Ella habang pilit na binabagtas ang madilim at mausok na pasilyo. Lumapit sa kanila ang isang nilalang. Sunog ang balat. Nakangiti ng malupit. Hinampas ni Ella ang anting-anting sa mukha nito. Napaatras ang multo, sumigaw ng malakas at naglaho sa usok. Nandyan na tayo, sabi ni Marco. Itinuro niya ang lumang bakal na pinto ng basement. Binuksan nila ang pinto gamit ang lakas ng lahat. Pagbukas nila, bumungad ang lumang sahig na may basag-basag na kahoy at amoy sunog na hindi nawala kahit matagal ng panahon ang lumipas. Pagbaba nila, nagliwanag bigla ang basement. Nakapaligid sa kanila ang mga kaluluwang sunog. Nakatingin, walang imik. Tumayo sa gitna si Lorraine, nanginginig ang kamay at inilabas ang mga labi ng mga biktima na nakuha nila mula kay Mang Celso, mga abo at ilang bahagi ng nasirang gamit. Narito na kami para tulungan kayo, bulong ni Lorraine habang umiiyak. Biglang kumulog. Nagsimulang umalon ang hangin sa paligid at ang mga espirito'y naglakad palapit sa kanila. Mababagal ngunit determinadong hakbang. Nagdasal si Ella ng malakas habang itinataas ang kandila. Ama namin, sumasalangit ka. Sinundan siya ng iba. Habang umaawit sila ng dasal, nagsimulang pumatak ang malamig na ulan sa basement. Ulan na parang nagmumula sa kisame. Isa-isang nagsimulang maglaho ang mga kaluluwa. May mga ngumiti, may mga lumuluha habang tinatanggap ang liwanag na bumababa mula sa itaas. Ngunit bago tuluyang matapos ang dasal, isang matinis na sigaw ang gumising sa kanila mula sa pag-asa. Isang babae, itim ang mata at buong katawan ay puro paso ang sumugod kay Ella. Hindi siya isa sa mga kaluluwang nais ng tulong. Siya ang puno ng galit at puot. Kayong lahat ang dahilan kung bakit kami namatay. Sigaw niya, hindi ko kayo palalayain. Hinampas siya ni Marco gamit ang anting-anting, ngunit tila hindi ito tinablan. Lalong lumakas ang babae at inihagis si Marco sa pader. Siya ang pinuno nila. Sigaw ni Mang Celso na biglang lumitaw mula sa likod nila. Hindi siya makakaalis kung hindi natin ibubunyag ang totoong nangyari. Anong ibig mong sabihin? Sigaw ni Jake. Hindi aksidente ang sunog. May nagsunog sa kanila. Sagot ni Mang Celso. Nagtitigan sina Ella, Marco, Lorraine at Jake. Alam nila, may mas malalim na lihim ang gusali. At kailangan nila itong malaman bago sila tuluyang lamunin ng galit ng pinunong multo.
Tumayo si Ella kahit nanginginig sa takot at hinarap ang nagngangalit na espiritu. "Sino ang nagsunog sa inyo?" sigaw niya. Napuno ng matinis na halakhak ang buong basement. "Kayong mga tao, dahil sa kasakiman ninyong lahat." Lumuhod si Mang Celso at inilabas ang isang luma at sunog na dokumento. Deed of sale ng lupa kung saan nakatayo ang lumang building. Ang may-ari ng kumpanyang nag-renovate sa building na to. Sila ang nagsunog para mapaalis kayo, sigaw ni Mang Celso. Bumigat ang hangin, nagliyab ang mga dingding ng basement. Nagiyakan ang mga kaluluwang kanina'y kalmado na. Galit, poot at hinanakit ang bumalot sa buong paligid. Ngunit hindi sila ang kaharap nyo ngayon. Sigaw ni Lorraine, tumayo siya at itinaas ang kamay na may hawak na krusipisyo. "Hindi kami ang kaaway ninyo." Lumapit si Jake at Marco. Pinrotektahan si Ella habang itinuturo ni Ella ang itaas. "Nariyan ang daan ninyo. Hindi namin kayang ibalik ang nakaraan, pero maaari kayong makamit ng kapayapaan." Nanginginig, sumigaw ang pinunong multo. "Katarungan!" Bumukas ang lupa sa gitna ng basement. Isang dambuhalang liwanag ang sumiklab. Isa-isang sinagip ng liwanag ang mga kaluluwa. Dala ang kanilang mga luha at pag-asa. Ngunit nanatili ang pinunong multo, nakatayo, balot ng poot. Lumapit si Ella at iniabot ang anting-anting kay Lorraine. Sabay silang nagdasal habang tinuturo ang babae. "Kung hindi ka namin kayang iligtas, hahayaan ka naming pumili, maghiganti o magpahinga." Tahimik ang babae. Tumulo ang itim na luha sa kanyang sunog na pisngi. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa mga kasama niyang kaluluwa na pataas ng umaakyat sa liwanag. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Humakbang siya sa liwanag, dala ang matagal na niyang pinipigilang kapatawaran. Isang malakas na putok at tuluyang naglaho ang apoy, usok at bigat ng paligid. Nang muling bumalik ang katahimikan, nakatayo sina Ella, Marco, Lorraine, Jake at Mang Celso sa gitna ng sira-sirang basement. Ngunit ngayong malamig na at payapa na. Lumabas sila sa building habang unti-unting sumisikat ang araw. Ang gusali na minsang naging tahanan ng puot ay nagmistulang kalansay na lamang sa gitna ng lumang syudad. "Natapos na rin," bulong ni Ella. Nagkatinginan ang magkakaibigan at sabay-sabay nang ngumiti. Hindi nila malilimutan ang gabing iyon, ang gabi ng mga multong natagpuan ang kanilang katahimikan. At diyan nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama sa ating nakakatindig balahibong kwento na pinamagatang Sunog sa Dilim, Mga Kaluluwang Nahagip ng Lupa. Ang gabing hindi natapos. Hanggang sa susunod nating pagsasama sa mas marami pang kababalaghan, katatakutan at kababalaghan. Ako po si Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories, nagpapaalam at laging nagsasabing manatiling ka-amazing.